Pag-unlad at mahigit sa 130,000 high-quality jobs daw ang posibleng maibigay ng planong proyekto na Pax Silica kapag napaitayo po ito sa bansa ayon sa Pangulo. Gayunman, ang ilang grupo hindi ho kumbinsido at maaaring at mariin po nilang tinututulan yan. At kaugnay po yan ay makakapanayan po natin ang tagapagsalita ng AGHAM, Advocates of Science and Technology for the People. Okay, so bakit ho nagkakaroon ho kayo ng pag-aalinlangan sa proyekto pong Pax Silica? Actually, tinututulan natin to kasi doon sa press releases nila at sinasabi nila, tingin natin hindi ito talaga yung magdadala sa atin sa pag-unlad. Walang nakasulat dito na technology transfer, walang nakasulat dito na magiging sa atin yung mga technologies na nandyan. Tayo ay magpaparenta lang ng lupa, tayo ay pupuntahan nila para i-process dito yung mga minerals dito, pero iiwan din naman sa atin yung mga waste. Gagamit ito ng maraming tubig, gagamit ito maraming kuryente. Ito ba talaga ang klaseng pag-unlad na gusto natin? But what about the 130 jobs po na ma-generate from this? Isn't that something tingin na... natin itong 130,000 jobs na sinasabi nila ay totoo kasi magtatayo ka ng isang enclave ay meron talaga doon sa paggagawa nila at pagtatayo nila sa construction phase. Pero kung AI data centers talaga ang gusto nilang itayo doon, hindi naman marami ang kailangan para magpatakbo ng isang buong building. Yun ba ang sinasabi nila na jobs na i-create nito? So kung meron man talagang klaseng jobs na gusto natin, ang gusto natin yung mga jobs na gumagawa ng mga bagay para sa mamamayang Pilipino. Pero ano ba yung gagawin dito sa Pax Silica? Ito ay gagawa ng mineral processing. Ilalabas din natin yung final process. Hindi tayo gagamit at gagawa dito ng chips. Hindi tayo, yung AI data centers na yan ay mga processing para sa labas. So yung mula sa processing, mula dun sa mineral processing, mula dun sa AI, hanggang dun sa chips, ay hindi naman Pilipino yung at the end na magagamit na to. Pero gagawa ho ng chips, yan ho ang unang naibigay sa ating information. So ito ho ba ay may environmental concerns din na dapat isaalang-alang? Kasi ang sinasabi nga ho gagamit ito ng napakaraming tubig at kinakailangan din ng 600,000 megawatts na kuryente. Actually, 3 gigawatts ang sinasabi ng BCDA na gagamitin nito. Sa tubig pa lang, actually, yung 60 to 90 million liters per day na sinasabi nila, kukunin daw nila to sa groundwater. Sa ulan at hindi sa groundwater. Pero kung titingnan natin, bibilangin natin yung ulan na pupunta doon, hindi pantay-pantay bawat buwan yung kanilang ulan na pupunta dito. Tapos hindi rin natin maisip kung magtatayo ba sila ng malaking storage ng tubig para ma-ensure na may tubig na tuloy-tuloy sa isang taon dito sa operasyon ng kanilang data centers. Iba pang usapin kung mag-mineral processing ka dito kasi yung mineral processing mismo ay gagamit ng tubig. Pero hindi pa rin nila pinag-uusapan yung magiging effluents or yung magiging waste nitong processing nito kasi hindi yan simple na tubig lang na gagamitin mo sa paglilinis ng bato, kundi bawat phase na hinahanap mo yung mga rare earths at critical minerals dito ay gumagamit ng maraming tubig at magka-create ng wastewater na hindi rin naman nila sinasabi kung saan nila itatapon. So itong mga to ay may malaking epekto hindi lang doon sa lugar, kundi doon sa mga adjoining areas kasi pag walang tubig, sino ba ang una nilang kukuhanan kundi yung katabing mga lugar kagaya ng Tarlac. Okay, so ibig sabihin, kung sakasakali hong mailalatag, sa ngayon ho kasi usapan pa lamang ito, pero kung may malalatag po sila ng lahat ng magiging plano, even yung pag-dispose po sa waste and everything, kayo ho ay willing naman makinig at hindi naman talagang sarado po ang inyong isip because maaaring ito ho ay mag-open din ng opportunities daw sa Pilipinas para sa iba pang mga kumpanya. Pero nangyari na yung ganitong promise sa atin noon sa pagpasok natin sa electronics 40 years ago. Pumunta dito ang Intel, Texas Instruments, nagtayo sila ng mga electronic firms dito. Ang promise noon ay magiging electronics giant tayo. Pero pag alis nila, walang naiwan sa atin. Hindi naiwan sa atin yung kakayahan gumawa nitong mga electronics chips. Ngayon ito ang gusto nating sumama dito sa AI thrust ng US. Ang problema dito, ang binibigay sa atin na
bahagi ay yung bahagi na madumi, bahagi na hindi naman high-tech, hindi naman nila binibigay sa atin yung mga extreme UV lithography na technology na yun yung gumagawa ng chips. Hindi naman nila ibibigay sa atin yung mga models nila na ginagamit sa AI ngayon. Hindi naman nila ibibigay sa atin yung computational power. Ang binibigay nila sa atin ay yung mga hindi to at tinututulan mismo ng mga Amerikano na itayo doon sa kanilang bansa. But can that be a bargaining chip po on our part na ibigay sa atin yung technology o ipasa sa atin? Maganda bang panimula yan? Nakakapagtaka actually na nire-raise natin ito ngayon pero hindi nire-raise ng ating presidente nung sinabi niya sa SONA, hindi nire-raise ng BCDA ito at mukhang gusto na nilang matuloy ito na tayo pa mismo ang magsasabi na bakit nyo agad-agad na inoohan itong mga to. Makikita natin na bawat bago nilang press release ay may walk back sila na mga promises na sinasabi nila ito ay magdadala ng ganito. Kasi tingin natin, minamadali nila. Kasi pumirma lang tayo dito ng December 2025. Noong April, dumalaw dito yung Undersecretary ng US at ngayon parang okay na at sinabi na nga sa SONA ni Presidente. Ano pa ba yung puwang na ibinibigay nila at nagnenegosasyon na sila ngayon dito at as if bago lang at ngayon lang natin nasasabi na yung tubig, yung electricity, yung lahat ng mga nire-raise natin na concerns as if ngayon lang nila naririnig. Dapat sila yung nagsasabi sa atin kung ano to. Pero mukhang minamadali lang talaga nila rito. Okay. Ano ho ba yung kaibahan ng Pilipinas kumpara po sa ibang bansa na nakapagtayo na ng nakikinabang daw sa mga naitayong Pax Silica projects? Actually, wala pang natatayo na Pax Silica projects. Kasi ito isang plano pa lang ng US at binubuo niya to. Pero meron mga ilang, kagaya ng Indonesia, ay nagkaroon sila ng mineral processing sa kanilang sarili. Pero sila sinabi nila na dapat Indonesia ng may-ari. Dito yung processing. Of course, Indonesia also did it with the help of China. I don't think yun yung gusto din natin. Pero ang kailangan panindigan doon ay ano ba yung benefit talaga ng Pilipinas doon sa pag-process hindi lang ng minerals natin, kundi yung pagtatayo ng sarili nating industrial plant. Mukhang industrial policy natin ay hinahabol lang nila doon sa kagustuhan ng US na magkaroon ng supply chain control. At dahil US ang nagdidictate, sumusunod lang tayo. Ang tanong na ay, yun ba talaga yung magdadala sa atin? Or uulitin lang ba natin itong nangyari sa atin sa gaya sa electronics? One of our top exports ngayon ay electronics, pero hindi mura ang electronics dito sa Pilipinas. So, hindi ho natin kakayanin kung sakasakali on our own na magkaroon ng manufacturing? Kaya natin. Kailangan planuhin. At hindi dapat tayo sunod-sunuran kung ano lang yung gusto ngayon ng US, paano kung ayaw na niya. At iwan na rin tayo, kagaya ng ginawa ng Intel, umalis sila dito. Kailangan talaga meron tayong sariling independent industrial policy na tingin ko ay wala ngayon sa kanilang mga plano. But sinasabi rin ho nila ito yung magiging paraan din para hindi ho tayo maging reliant sa China, no? Kasi doon po talaga lahat halos ng bansa ngayon kumukuha. Yeah, totoo yun. Pero hindi rin naman kasi tayo yung gumagawa ng electronic chips. Concern siya mainly ng US. Okay. Kung saan doon tayo bumibili. At dahil ito yung concern ng US, dapat sunod tayo sa gusto niya. Ngayon, kailangan din talaga natin planuhin kung saan tayo magsusource ng mga computer chips at iba pa. Pero nag-aagawan base pa ang US at ang China dito. At ang problema, tayo, agad-agaran tayo na bastang magbigay ng lupa natin, magbigay ng ating mga kuryente, ng tubig at iba pa, nang hindi tinitingnan kung maiiwan ba talaga sa atin yung kakayahan na ito. Doon lang ba tayo sa processing maiiwan? Ano pa ba ang makukuha natin dito sa mga ganitong klaseng deals? Kung hindi, baka ang maiiwan sa atin ay yung mine tailings, yung processing waste, yung kawalan ng tubig at yung kawalan ng kuryente. May legal na hakbang ho ba kayong gagawin tungkol po dito sa Pax Silica? Sa ngayon, ang problema, wala silang nilalabas na detalye. At ano ang kukwestiyonin mo, kundi yung mga press release nila. Walang transparency, nagkakagulatan lang tayo sa mga detalye, binabago nila yung numero every time na magsasalita sila. So, iyan yung ating concern. At ang
Ang ginagawa lang natin ngayon ay yung mga iba't ibang mga grupo na nagkakaisa laban doon sa Paxilica, at ang pagtingin ay dapat magkaroon tayo ng tunay na sarili nating industrial policy Okay. at pag-unlad. Yun yung pinagsasama-sama natin na kausap ngayon. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali. Maraming salamat at magandang umaga. Yan po naman si AGHAM, spokesperson Dr. Giovanni Tapang. Susubukan po naming hingan ng pahayag ang Malacanang at Bases Conversion and Development Agency o BCDA kaugnay po sa mga sinabi ni Ginoong Tapang.